Yan ang dalawa ang dinala ni Kristo para sa ating lahat. Katotohanan at grasya. Mababasa natin yan sa John chapter 1 verse 17. Ang dala ni Kristo ay katotohanan at biyaya. Ngayon, saan natin makikita ang katotohanan? Sa kanyang simbahan, na kanyang tatag. Ang daming mga piking simbahan ngayon. I-search niyo. Sinong simbahan na tatag ni Kristo? Isa lang. Because He established, you are Peter, na upon this rock, I will build my church. Singular po yan. Hindi niya sinasabi, I will build my churches. No. Tingnan niyo sa history. Book chapter 8, verse 8, read the history books and see. Living Bible. Protestant version ang ginagamit ko. Read the history books and see. Amen? Natutuwa ba kayo ngayon? Yes! Saan natin masumbungan ang katotohanan? Sa kanyang simbahan. 1 Timoteo chapter 3 verse 15. Ang simbahan ang suhay at haligi at suhay ng katotohanan, the pillar and the foundation of truth. Saan? Sino ang pillar and foundation of truth? Hindi Biblia. Ang simbahan, siya ang nag-distinguish. Anong mga aklat? The inspired words of God. Ang Biblia, ang simbahan. Kung walang simbahan, walang Biblia. Siya nag-declare nito eh. Ang simbahan ang nag-declare, this is the Word of God. Anong ginagamit ng mga piki? Ang Word of God. Inatake yung nag-declare. Tayo daw ang piki. Paano yan? Tayo ang nag-compile nito. Yung nagpaputukapi, naging totoo. Yung nag-compile, naging piki. Nagputungkapi lang kayo. Yung original nag-compile niya, nag-gather niya, kung wala pang simbahan, 1st, 2nd, 3rd century, nawala na ito. Yung mga aklat ni Pablo, nawala na yan. Na-preserve yan dahil sa Pauline community. They're Catholic. Johannine community. Follower of St. John. Petrine community. The follower of St. Peter. Na-preserve sa Christian community during the 1st and 2nd, 3rd century. And all Christians, remember, during the 1st, 2nd, 3rd, and 4th century, remember the one religion. And it is the Catholic Church. Bigyan natin papuri ang Diyos.